Dire-diretso na ako, Max, kay Okay. you've been interviewed na dito sa Rappler and people already, I think, know who you are. So, Kini, I guess, once again, you're taking a bold step to run for Congress in Davao Mhm, City's first district. mhm. Some might call it a deja vu, but you call it, I guess, it is an unfinished business. Now, this is not just about another election cycle. It's about challenging the status quo. And you can correct me if I'm wrong. That has been firmly in place for dili lang 3, 4, 5 years, but decades. Now, my question to you is, what made you decide to run again this midterm election, and what changed politically or socially in Davao that made you feel the timing is right to challenge the dynasties? Kasi hindi lang isa, dalawa Plural. sila on the same office. So, what made you decide once more to run for this position? Vince, sabi mo, anong nabago sa status quo? Exactly, status quo pa rin eh. Dominant pa rin ng mga dynasties, no? At balik tayo doon sa original impetus kung bakit tumakbo ko noong 2022. Yung bigyan ng genuine alternatives and choices ang mga taga Distrito 1. Kasi, di ba, parating sinasabi sa atin yan, pag vote wisely daw ang mga botante panahon ng eleksyon, paano ka naman mag-vote wisely kung wala kang kapipilian? Mm. So, nung na-realize namin na the 2025 elections was shaping up differently in the sense na merong isang dominant na uh, dynasty, no, na tumatakbo pa rin to hang on to the power and to the position, pero merong isang returning dynasty, no? And that returning dynasty is also backed by the dominant dynasty, the national dynasty. So parang ang hirap naman kung isusuko natin yung Davao at yung Mm. karapatan ng mga mamamayan ng Davao without mounting an honest to goodness challenge, no? So kaya eto, no, balik kampanya tayo, and I think although kakaiba ngayon ang terrain, so to speak, tsaka yung mga pamamaraan ng pangangampanya, it's the same thing that we're doing. We're talking to the people of District 1, no? Sabi ko nga, parang one street at a time, one house at a time, one Mm. mamamayan at a time. Kung sinong maabutan natin, kinakausap natin. You know what? I'm going back to the dynasty thing. You're not really against one political heavyweight. You're facing two Tat- dynastic Tatlo juggernauts, daw should I eh. say? No. Tatlo Oo. nga eh. Kasi merong isang nasa likod. Okay. Now, I think I'll mention the names, no? Sila Nograles and sila Duterte. And it's like trying to rewrite a script where the same characters keep getting the cast for season after season. Season 1, season 2, paulit-ulit na lang. So what does it mean for you to challenge these powerful political families at the same time? And how do you present yourself as a credible, future-forward alternative para sa mga botante of First District who have grown up with these surnames, Yeah, parang yeah, brand name lang eh, yeah, stitched to Davao's political fabric? yeah. Vince, binanggit mo na yung dalawang pangalan, no? Dalawang apelido. Pero babanggitin ko talaga yung pangatlong apelido kasi napakalaking player na yan, no? And Mm. ako sasabihin ko na, tingin ko, at andito din, nararamdaman din natin yung kamay ng mga Marcoses at Romualdez. Mhm. At kaya nga may mga nagsasabi na yung 2025 elections, dito sa Davao in particular, ay prelude para sa 2028 na elections na mangyayari, which is going to be a bigger showdown ng mga different families involved, no? So sa ganyan, parang sa ganyang klaseng political theater, nasa ng mamamayan, no? Nasa ng Mm. mamamayan. Kaya sa akin, kapag pinapakilala ko ang aking sarili, bumabalik at bumabalik ako doon sa concern ng mga tao ng Distrito 1. At so marami 'yun eh, at hindi bago sa atin yung mga concerns na 'yon, no. Pero ngayon medyo it's a little more complex, no. It's a little more complex when you talk about the issues.
In the sense that una, when I talk about, halimbawa, kung kausap ko ay senior citizen, mahalaga sa kanila na i-expand yung benepisyo para sa mga seniors, di ba? Dahil nga maliit ang pensyon, pinapapila sila once every 3 months, no? Tapos kulang na kulang yung kanilang natatanggap dahil karamihan sa mga seniors natin sa Davao ay tinutulungan pa nila ang kanilang pamilya, binubuhay nila ang kanilang mga apo, or kaya yung sarili kanilang pang mga anak, no? So talagang nararamdaman mo yung kanilang pangangailangan ng dagdag na serbisyo. And I keep emphasizing that serbisyo yan, no, ang kailangan nila. Pero habang pinapaliwanag mo yun, and people are receptive because yun yung talagang kailangan tugunan. Pero may sihirit ng tatanungin sa'yo, anong ma'am, anong politicals, kaninong kanino ka nakalinya? Anong kulay mo? Hindi kulay ang tanong. Ang tanong ay kanino ka anong lineup mo? Anong lineup? Okay. And of course sinasabi ko ako independent, no? At nakakatulong yung pagiging independent because I think it means then their response is okay, then they're more receptive, they read they continue conversing with me, or they read my platform that I'm providing to them, no, yung campaign material. But at the same time, parang feeling ko tuloy, so paano nagkakampanyahan in places where talagang the political lines are drawn? How are the conversations happening, if at all? No? So parang, sayang kasi ito nga yung punto ng pangangampanya eh. Iikot ka kahit dun sa mga lugar na alam mong baluarte ng ibang mga grupo, kasi gusto mong magbigay ng alternatibo, gusto mong magpapili. And I think what's happening now ay hindi na nagiging bukas ang marami sa ganung klaseng conversation, which is unfortunate, I think, na de-defeat yung the whole purpose, no, of the campaign period and the electoral exercise. When you say hindi bukas ang voters or hindi bukas ang alin? Yung mga voters talagang may mga iba nagsabing ayaw na nilang makinig. Sarado na, no? Kasi ganito na yung kanilang pag-iisip. Yes. So parang kabayo nakarenda na. So what are the strategies? How are you addressing it? Well, una, mahalaga yung pagpapaliwanag na ako'y independente. Kasi pag tinatanong ako, kanino ka ba? Pro ganito ka ba? Pro ganito ka? Sabi ko, hindi ko pinapanigan ng mga apelyido na yan. Kasi ang pinapanigan ko, ang pinipili ko ay ang mga taga Davao. So, ang akong serbisyuhan, ang mga taga Davao, dili ko nagaserbisyo sa inaning apelyido, no? So, mahalaga yon, no? That's and then pangalawa, bumalik tayo dun sa interest ng mga tao. Kasi sinasabi ko, kaninong interest ba at stake in these elections? Interest ba ng isang pamilya or nitong isa pang pamilya? Or ibalik natin sa totoong usapin, ang interest ng mamamayan ng Davao ang nakataya. Unfortunately, ang daming mga forces ngayon, ang ginagawa nila, they're trying to conflate, no? By saying ang interest ng mamamayan ay tied up with a particular dynasty. And that's where it becomes problematic. Kasi tama ka, Vince, no? Matagal-tagal na rin ang realidad ng dinastiya sa Davao City. You know, I went far back as reviewing the list of elected officials sa city government, beginning 1956. Ang na-observe ko na trends, Vince, ay karamihan ng mga karamihan ng wait, let me say that. Ang trend ay kung may dinastiya man, yung tinatawag nating thin dynasty, no? Yung sunod-sunod, no? So, sa isang term, yung father ang konsehal, then maybe a few terms later, nung graduate na siya, after 3 terms, yung anak naman. So, sunod-sunod, no? So, walang sabay-sabay masyado. Yun ang napansin ko since 1956. Pero, nagsimula talaga yung parang naging fat, no? Yung notion natin ng fat dynasty, Vince, alam naman natin, no? More than one person coming from the same family name or a same clan holding political office. Sa ginawa namin kung paglilista, parang nagsimula siya noong 1998. Pero parang hindi pa masyadong pronounced. Bakit? Kasi noong 1998, I think at that time si former President Digong Duterte ay nasa House of Representatives serving as
kongresista, no? Ito yung one term niya as kongresista. At that time, I think also, nasa council, no? Sanggunian ang kanyang kapatid na si Bong, no? So, parang dalawa sila. But I don't know whether that was a deliberate decision or nagkataon lang. However, nung 2007, Vince, ay talagang naging pronounced na hindi na dalawa lang. Kasi noong 2007, si FPRRD ay mayor, si now Vice President Sara Duterte ay Vice Mayor, and then within that period, si now Congressman Pulong Duterte ay naging bahagi ng sanggunian kasi naging barangay captain siya ng Catalunan Grande at naging ABC president at nakapasok siya sa sanggunian. So in 2007, naging tatlo na sila, no? At yung pattern na yan na more than one, more than two, ay nagtuloy-tuloy na, no? Pero ngayong 2005, hindi na yata tamang tawaging fat lang, no? Sabi ko nga, 2025, ano? hindi na fat, parang dambuhala na or yung tinatawag nating obese. Bakit? Kasi 5 sila na tumatakbo ngayon, no, for the local elections. Simultaneous, sabay-sabay sila. Yeah, sabay-sabay, no? So, of course, sumatakbo si former President Digong Duterte bilang mayor, si current Mayor Baste ay Vice Mayor, nagpapare-elect si Congressman Pulong, tapos yung dalawang anak ni Congressman Pulong, no? Si Irigo Duterte ay tumatakbo bilang councilor ng District 1, samantalang si Omar Duterte, kasalukuyang barangay captain ng Buhangin, ay tumatakbo for Congress sa District 2. 5. Tapos, kung idadagdag mo pa yung isang party list organization, yung PPP na parang sinusuportahan nila, ang pagkakaintindi ko, yung number 1 nominee, ang apelyido ay Duterte rin. No? So, possibly at this point, 6. At huwag natin kalimutan na meron ng dalawang nasa posisyon. Si Vice President Duterte, Sara, plus yung asawa ni Congressman Pulong na si Barangay Captain January Duterte, na kagaya niya ay nasa sanggunian din ngayon bilang ABC President. So, 8. Hindi na natin matatawag na fat yan. Dambuhalang dynasty na yan, no? And also, but also to emphasize, alam mo, ganun din yung patterns ng mga Marcos. Kung bilangin mo, gaano din sila karami. Parang ako, yung quick bilang sa kanila, ang mga Marcos na in power or nagpapa-elect ngayong 2025, Marami. parang 8 din. Parang 8 din eh. Yeah. No? So worrisome yung ganyang klaseng patterns, no? And Vince, it has come to a point where in Davao, and I'm sure it's not just Davao, ganun din sa maraming lugar sa Pilipinas, pero dahil nandito tayo, pinag-uusapan natin ang Davao, parang nanonormalize kasi ang dynasties ngayon sa Davao. Again, ako medyo maintindihan ko pa at matanggap ko pa yung thin, yung sunod-sunod. Very problematic yung notion ng fat. No? Okay. At lalong yung dambuhala, yung obese.